Legendary Vito versus version 3 ng Globe MIMO antennas. Ano bang mas bet nyo? Sino bang mas malakas sa dalawang to? Tingnan natin sinong mas malupit. Pero ganun pa man, nakadepende yan sa tower na pagkukunan natin ng signal. So sana hindi congested yung pag-install natin ngayon. So let's find out mamaya kung alin ang sa dalawa yung pinakamalakas. Legendary version 2 o version 3 ng Globe MIMO antenna. Hello, welcome to my channel and activities for today, Piso Wi-Fi installation. So, meron kaming dalawang Piso Wi-Fi installations today na ipapasilip sa inyo. And by the way, welcome to install and explore program ng Jestoni Piso Wi-Fi na kung saan pwesto mo Piso Wi-Fi ko, profit sharing tayo. Free internet ka na, may passive income ka pa. So, lahat ng gastos sagot na namin tulad ng modem, Piso Wi-Fi window machine, mga outdoor antenna, sagot na namin ang lahat ng gastos. So, itong first window na i-install namin ngayon, ang layo ng tower is around 2 to 3 km po yung layo ng tower na paglalagyan natin ng first window. So, itong pangalawang window na i-install natin, ang layo is around 5 km. So, ang magiging setup natin is MIMO antenna. MIMO antenna pa rin yung gagamitin natin. Sana makakuha tayo ng magandang speed. Tingnan natin mamaya kung ilang speed ang ibubugan nito. So, ito yung dalawang Piso Wi-Fi na i-install natin ngayon mga katirador. Ang installation natin ngayon is pang malakasan. Gamit natin ay isang V52565A na modem. So ito po yung modem na gagamitin natin, 4G, at yung ISP natin, yung internet service provider natin is Smart. Ito is Smart ang yung powered by black modem na B525. So ito yung dalawang modem na gagamitin natin ngayon. So ang magiging setup nito, itong first modem gamit natin ay isang EW73 na outdoor antenna. Ito, EW73 yung unang setup natin. Itong unang window, EW73 yung magiging antenna. And then itong pangalawang window, directional antenna po yung gagamitin natin. Itong dalawang compass na directional antenna. Yan, dalawa yan. So dahil dalawang directional antenna, gagamitan natin siya ng switch hub. Yan, gagamitan natin ng switch hub. So ito yung mga gamit namin. Meron kaming dalang mga tools. Ito parabolic pala to, hindi pa namin na-unbox. And ito sa loob nito mga UTP cables. Ito yung mga gamit namin. And then ito tools. And then ito electrical supplies. So tara na, punta na tayo. Ito yung crimping tools. Crimping tools, may dala tayong crimping tools kasi unang magiging setup natin is hindi natin alam ang layo ng paglalagyan natin ng antenna. So kailangan natin magdala ng UTP cable, Cat 6 na UTP cable. So dalhin natin to, dalhin namin tong UTP cables na to, tsaka tarpaulin. Ito pala yung tarp na ilalagay natin. Dalawa din yung tarp na dala natin ngayon. So ano pang hinihintay natin? Arat na mga katirador, let's go! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Dari version 2. So tulad na nakikita nyo sa ating previous video, gumagamit kami ng tubo. Ang tubo pala na ito around 3/4 inch yung laki. And as usual, ang gamit namin ay kawayan pa rin sa installation na ito. Itong kawayan kasi yung malaki, so hindi magkasya yung bracket ng ating antena, kasi yung mga antena na Memo maliit lang yung bracket, so kailangan natin ng tubo. Doon natin ikakabit itong antena sa tubo sa taas. So habang ikinakabit natin, tamang positioning lamang ng ating antena. So pwede nyo siyang iangat, pwede ding iyoko, depende na lang din sa pagkukunan natin na tower. Pagkatapos, lagyan natin ng cable tie. Dalawa o tatlong cable tie. Next step, banteng. So ito yung magiging support natin sa kawayan para hindi siya gagalaw. So kailangan natin ng banting, mga 4 ilalagay natin. So tying wire lang to na ordinary ang gamit namin, kasi hindi naman to tower na tulad ng ginagawa natin. So proceed tayo sa ating installations. Kailangan na natin ipatayo ang ating antena. Is ikakabit na natin yung antena doon sa mismong modem. Una, ilalagay natin yung SIM card, and then ikakabit natin yung easy-mail connector ng ating antena doon sa modem. And saksak natin, power on, and let's see kung ilang bars yung nakukuhang signal. So konting adjustment, and tingnan natin kung ilang bars yung makukuha natin dito sa antena nating Legendary version 2. So kung mapapansin nyo, medyo baliko yung kawayan natin, so maraming puno nang nakapaligid, so hindi talaga tayo makakuha ng
takasan na signal. So nakakuha lamang po siya ng 2 bars. At yung SINR hindi maganda. Tingnan natin yung speed test kung medyo reasonable ba, medyo accepted pa dito sa area na to. So habang nag-a-adjust, tinitingnan na natin yung speed, unang speed natin, kung magkano ba yung speed test na nakukuha niya dito. So pumapalo naman ng 14, 12. So yun, hindi na masama, nakakuha tayo ng 12 Mbps, so hindi na yan masama. So konting adjustment tayo, kuha tayo ng magandang SINR at saka 3 bars, kahit maka 3 bars tayo pwede na, magandang SINR. Anyway, proceed muna tayo dun sa ating Wi-Fi outdoor antenna. So kakabit muna natin yung ating EW73 na Wi-Fi outdoor antenna. Itong EW73 based on our experience, okay naman po ito guys. Wala naman pong nagiging problema. Okay naman siya, hindi naman siya basta-basta bumibitaw. So far, good para sa akin itong EW73. Ayun, napatayo na natin yung ating magiging Wi-Fi outdoor antenna EW73. Step nito is ikakabit natin yung LAN doon sa PoE, Power over Internet, ng ating connector ng EW73. Then siningit na lang namin yung tarpaulin, itap na lang to dito habang inaayos sa loob ang machine. Yung Black Mamba pala namin mga idol, pinagawan ko talaga ng lalagyan for safety purposes. So hindi siya basta-basta ma-jumperan ng LAN dun sa LAN ports niya. So kasi pag na-jumperan yan, pag malagyan niya ng LAN ports papuntang computer, hihina yung speed natin sa machine. So kailangan natin nakalock yan. So safe na safe po siya dito sa lalagyan niya. So ayun, Black Mamba LAN port to Raspberry Pi port. So ayun na yung machine natin. Tapos na po kami nag-test and hindi na napapita dito sa video, and salamat po mga idol. Ito po yung unang installation natin. So proceed tayo sa next installation natin. Okay, proceed tayo sa next window machine nating install. Ito yung tindahan na paglagyan natin ng Fizo Wi-Fi window machine. So ito yung machine na ilagay natin dito. Dalawang outdoor antenna, Wi-Fi outdoor antenna na directional. So daming kawayan dito mga idol. You know, si Boy Liki at si Boy Kamang. LED version 3 ng Globe Mimo antenna. Let's find out kung hahataw ba to si version 3 ng Globe Mimo antenna. May dami mga idol, yung ginawa ni Boy Liki at ni Boy Kamang, the same pa rin niya as usual sa ilagay ng pako para hindi gagalaw. Kung napanood niyo po yung unang video natin, yung paano pala kasi yung internet connection using Globe Mimo antenna, yun din ang ginagawa nila. So bracket, ilalagay yung bracket doon sa tubo and
usually based on our experience, ito yung ginagawa namin sa aming mga installations. So far so good naman, wala namang naging aberya, wala namang naging problema. Itong installation namin is based on our experience. We are not expert, mga idol, and we just share kung anong yung ginagawa namin sa aming installation. Okay naman, wala namang nagiging problema. Pwede nyo itong gayahin sa installation yun ng MIMO antenna. Yung version 3 na Globe MIMO antenna natin, mga idol, medyo luma na kung mapapansin nyo, pero malakas pa yan, hahataw pa yan. Maglalagay na tayo ng banting dito sa kawayan sa medyong baba. Ito ang magiging support para hindi gagalaw basta-basta yung kawayan. So ayun, naghukay na si Piliki at itaas na natin at ipatayo na natin ang ating antenna. Alright, so as you can see, dalawa lang po sila ang nag-install ng ating MIMO antenna. So dahil marami na, may experience na marami na kaming na-install na marami na kami na paglagyan ng mga piso wire window using MIMO antenna. So wala na, easy na lang sa kanila, kahit dalawa lang sila, mga idol, kayang-kaya yan. Depende din sa sitwasyon. Tulad dito, si Boy Kamang nakaakyat sa taas, so mas madali ipatayo yung antenna. So ako, nag-video ako, hihilain ko dito isang lobby dito para mapadali sila, si Boy Liki at si Boy Kamang. Alright, so stay tuned, mga idol, and let's find out mamaya at i-speed test natin itong version 3 kung gaano kalakas. Ayun, tapos na po, mga idol, ang ating installation ng ating MIMO antenna. So isasalpak natin to sa ating B525 aka Black Mamba na modem, and let's find out kung hahataw ba to. So take note, yung ating MIMO antenna, ano yun, medyo luma na yun as you can see, pero hahataw to, mga idol. So SMA, meron connector ng antenna, i-thread lang natin dun sa female ng B525 ng Black Mamba, B525-65A modem. So ayun, pwede yan, kahit magkabaliktad, pwede lang, okay lang yan, mga idol. So i-threaded lang yan sa likod, i-thread mo lang, at saka itong isaksak, at saka itong black modem pala, mga idol, meron pa na itong carrier aggregation na kaya niya magdala ng dalawang frequency band. So kaya niyang pagsamahin si band 28 at saka si band, usually band 28 at saka band 3 spectrum. Yun ang karamihan dito sa probinsya na ginagamit na band frequency ng mga cell site. So alright, nakakuha tayo ng 4 bars, 12 dB is INR at saka RSRQ, okay na okay. So humahataw po siya. Idol, speed test tayo. So 42, 41. So napakalakas po. Para sa isang window, napakalakas na po nito. 40 Mbps. 40 Mbps using smart. Yung ISP natin is smart. So mahina lang po yung upload, pero at least nagkakuha tayo ng magandang upload speed. So napakahusay na po nito para sa isang piso Wi-Fi window machine. So kahit 50 to 60 na tao kayang mag-connect dito, mga idol. Easy lang sa kanya. So proceed to the next step. Piso Wi-Fi outdoor antenna. Ito po yung itsura ng Confast 314 version 2 directional antenna. Alright, si Boy Kamang na po bahala sa pag-crimp ng dolo ng ating UTP cable dito sa papuntang switch hub. Ito po yung galing doon sa ating outdoor antenna, Wi-Fi outdoor antenna, papuntang switch hub. Ayun po yung ating switch hub. Bali itong from machine to switch hub, ilagay nyo po, mga idol, sa number 1. So number 2 yung directional antenna natin, at number 3 yung isa pang directional antenna. So kayo na pong bahala kung saan yung maraming bahay, doon nyo po iharap yung directional antenna. Mas malayo po ang mararating ng ating directional antenna compare
to omnidirectional. So yung directional antenna, kailangan nyo talagang i-point, kailangan lang talaga i-point doon sa mga mas maraming bahay para mas maraming customer, mas maraming pira, mas maraming makakonect. Alright mga idol, nandito na po, tapos na po yung installation. Kung mapapansin nyo, yung ating outdoor antenna, wifi outdoor antenna, nakaharap yan sa maraming bahay. So ang layo na mararating nito siguro mga 300 meters. Hindi ko po masasabi na aabot ng 500 meters kasi aabot lang siya ng 500 meters, pero hindi na ganun, 1 bar na lang, 2 bars at makapag-play ka ng YouTube, pero medyo mahina na. So malakas siya, around 200 meters pwede ka pang mag-email, okay na okay po siya mga idol. Yung isa nandun paharap dun sa kabila, maraming bahay dun sa likod ng mga puno, may mga bahay din dun kaya hinarap yun mga idol. So wifi outdoor antenna. So ang video ito, kino-compare lang natin, hindi naman tayo expert, pero we just comparing the version 2 at saka version 3. So as you can see, as you can observe sa ating installation ng una, nakakuha siya ng 15 Mbps, pero yung signal is 2 bars lang. So reasonable naman. Kasi pag nakakuha din yun ng 4 bars, malamang hahataw ninyo ng mga 30 Mbps, 20 to 30 Mbps, at hindi maganda yung SINR. So itong second installation natin, version 3, humahataw kasi po nakakuha siya ng 4 bars. At saka yung tower, iba-iba yung pinagkunan ng tower, so hindi talaga natin masabi kung sino ang malakas sa kanilang dalawa. Pero based on our experience, version 3 mga idol, napakahusay at napakaganda mag-pick up ng internet speed. So alright, iti-test namin ng machine, Raspberry Pi, USB to LAN, to switch hub, ilagay nyo sa number 1 sa switch hub, at saka yung Black Mamba natin, LAN 1 to Raspberry Pi LAN. So yung window pala natin mga idol, add a piece of license, yung natin. So ayun na yung tarpaulin, tapos na po ang aming installation. Maraming salamat po sa panonood. Ayun po ang ating Piso Wi-Fi Window Machine. So from the beginning, kami po ang gumawa ng machine, nag-install, lahat po nag-assemble. So maraming salamat po sa panonood mga idol.